Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong, kasama ang ating butihing paring panaurin, Reverend Father Danichi Wi. Ng Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Tayo po ngayon ay nasa ikatatlumput tatlong linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid,
na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa luma'y kapayapaan. Pinupuri ka at ipinag-aral, sinasamba ka dahil sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon namin Diyos sa rinang langit, amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, Anak ng Diyos, pagkalang ikaw nag-aalis sa mga kasalanan ang sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo ang lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Nagtatapos sa isang awit ng papuri para sa huwarang ina at asawa ang aklat ng mga kawikaan. Inilalarawan siya bilang babaeng ginagamit ang kanyang mga talento para sa ikabubuti ng kanyang pamilya at ng mga mahihirap. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang kanyang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang lino at saka ng lana. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit.
Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas palad. Magdaraya ang pag-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay pupurihin ng bala na. Ibunton sa kanya ang lahat ng parangal. Karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa ang ating pong itutugon. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sayon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ipinaaalala ni San Pablo na maging gising tayo para sa pagdating ni Jesus. Naghahanda para sa araw ng Panginoon, silang mga nasa panig ng liwanag. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid. Kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan,
sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sa punay mananatili, siya'y sa atin lalagi at mamumungang malwalhati. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa ay 1,000 piso. Pagkatapos, siya ay umalis. Humayo agad ang tumangad ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon. At nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at ipinagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 piso na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 piso na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit ang tumanggap ng 2,000 piso at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000 piso. Heto naman po ang 2,000 pisong tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya
pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nagaani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 piso ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nagaani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana ay may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000 piso, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman, sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy atangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-33 linggo sa karaniwang panahon. Isang linggo na lamang po ang ating ihintayin at atin na pong ipagdiriwang ang kapistahan ng Kristong Hari. At ito rin po yung pagwawakas ng ating liturhiya sa simbahan, sa kalendaryo ng simbahan. Kung kaya, isa na namang talinghaga ang ibinigay sa atin ng Panginoon upang maintindihan natin ang paghahari ng Diyos. Dahil ang wakas, kumbaga, pagdating ng Panginoon ay nangangahulugan ng atin pong pakikipagtagpo sa Kanya. Nung nakalipas na linggo, kung atin pong babalikan lang ng kaunti, saan ba tayo ninais na mapagnilayan natin ang ating pamumuhay bago pa man dumating ang Panginoon? Kasi yan po yung pangako niya sa atin. Babalik at babalik ang Panginoon para tayo kunin at dalhin sa kaharian ng Diyos. Ano yung talinghaga last week? May dalawang grupo din ng tao na pinaghihintay, pinag-aabang sa pagdating ng Panginoon. Ano yung dalawang grupo? Ano daw? May 10 yun, di ba? May 10 dalaga, yung 5 tinatawag na angal. Yung 5 ay matatalino. Dahil lahat sila po ay mayroong, kumbaga, kasi ang binigay sa ating talinghaga tungkol sa isang lalaking ikakasal, na dapat itong mga babaeng ito, na kung tatawagin natin mga bridesmaid, mga tagapaghintay, doon sa pagdating ng ikakasal. Yung 5 hangal, bukod doon sa ilawan na dala nila na may langis, nagdala pa ng extra. Samantalang 5 hangal, nagdala nga ng ilawan pero walang langis. So walang ningas. Kaya nang dumating ang ikakasal, yung 5 matatalino ang nakakita at nakasalubong doon sa ikakasal at sila ang nakapasok sa kaharian ng langit. At itong 5 hangal na ito, itinapon sa labas. Hindi nakilala. So may pagkakataon lagi na sinasabi sa atin na
habang naghihintay tayo, kailangan natin pagsumikapan na makapag-ipon tayo ng sapat na langis, mga kabutihan na inaasahang magsisilbing magpapaningas ng ating mga ilawan. Malinaw po ba? Okay. Ngayon naman, yung talinghaga pa rin tungkol sa paghahari ng Diyos. Sabi po dito, pagdating ng Panginoon ay magsusulit tayo. Magsusulit. Kumbaga mag-i-evaluation tayo. Kailangan natin magpresenta. Pwede tayong i-audit tayo pagdating natin o pagharap natin sa Panginoon. Pero kung harap tayo sa Panginoon, ano ba ang maririnig natin? Tayo ba ay masasabihan na matalino at tapat na alipin o sasabihan tayong walang kabuluhang alipin? Alin kaya diyan? No, sabi nga nito, masama at tamad na alipin. So nasaan tayo doon? Doon ba tayo sa matalino at tapat na alipin o doon sa masama at tamad na alipin? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang tamad. Kapag dumarating yung ganitong panahon, no, yung sabihin na natin, no, na malapit na tayong kunin ng Diyos. Kasi talagang darating at darating, walang makakapigil niyan. No? Pero minsan nararamdaman po ng tao, no? Nararamdaman ng tao na malapit na siya. Nararamdaman yan. At kapag malapit na siya, magbabalik tanaw na yan. No? Ano ba nangyari? Paano mo ba isinabuhay? Paano ka ba nabuhay sa mundong ito? Kasi kung titingnan po natin, no? Naririnig natin minsan yung sinasabi na hindi mo kasalanan kung paano ka, saan ka ipinanganak. Hindi nga rin tayo nakapili kung saan pamilya tayo ipapanganak. Hindi mo kasalanan yon. Pero kasalanan natin kung tayo po ay mamamatay ng mahirap pa rin. Malinaw po ba? Kasi kung sa talinghaga na ibinigay ni Kristo sa atin, itong Panginoong ito na dinidescribe ay napakabuti sa kanyang mga alipin. Na para ipagkatiwala niya ang kanyang ari-arian. Yun naman yung sabi niya, no? Aalis siya, pinagbilin yung ari-arian at inaasahan niya na itong ari-ariang ito ay makakatulong sa kanyang mga alipin para sila po ay mas maging okay ang kanilang pamumuhay habang wala siya. Pero babalik siya para sa pagsusulit. Kumpara doon sa sinasabi kasi ng isang masama at tamad na alipin, parang hindi nagtutugma. Kasi sabi niya dito, alam ko po'y kayo'y gumagapas ng hindi ninyo tinamnan. Sa umpisa pa lang, nagbigay na siya ng kanyang ari-arian sa kanila. Pero malinaw din, ayon sa kanilang kakayahan. So lahat po tayo nakatanggap at binigyan ng Diyos ng biyaya. Walang hindi tumanggap. Nandoon nga lang, titingnan natin mabuti ano yung ating naging pag-uugali, ano yung ating naging disposisyon sa mga biyayang ito. Kasi mahirap po na pagdating ng araw na tayo po ay nagse-self-evaluation, bakit ganito, Panginoon, ang naging buhay ko? Bakit puro paghihirap ang buhay ko? Samantalang yung iba, Panginoon, ang ganda-ganda ng buhay, umaasenso sila, umasenso ng todo. Bakit ako hanggang dito lang? Lahat naman po binigyan. Lahat biniyayaan ng napakabuti nating Panginoon. Pero tandaan mo po, ayon sa ating kakayanan, kilala tayo ng Diyos. Kaya nga, ayon sa ating kakayahan, hindi naman nagdidiman ng Diyos ng higit-higit sa atin pong makakaya.
Kung ano ang ating maibibigay, alam ng Diyos yan. Kaya lang sabi po sa kwento, yung binigyan ng 5,000, nag-invest, tumubo pa ng 5,000. Binigyan ng 2,000, tumubo din ng 2,000. Yung isa, ibinaon lang sa lupa. Kaya nga lagi, kailangan matalino tayo eh. Hindi pwedeng yung wala tayong iisipin, hindi pwedeng yung aasa lang tayo sa himala. Kailangan mong mas maging matalino. Kung gusto mong maging maayos ang buhay mo. Kasi sabi ko, tinuruan po siya, sana nilagay mo sa bangko, sana may interest kahit kaunti. Pero anong ginawa? Ang inisip pa niya, 1,000 lang to wala itong magagawa, kaya binaon sa lupa. At sinisip pa, yung nagbigay sa kanya, imbis na matutong magpasalamat doon sa kanyang natanggap at pinagbuti, wala naging masama at tamad na alipin. So nasaan tayo dyan? Kung haharap tayo sa Panginoon, tayo ba ay masasabihang isang matalino at tapat o iiyak tayo pagdating ng dulo? Minsan po, kaya tayo hindi umaasenso kasi tingin tayo ng tingin sa kung ano ang ibinigay sa iba. Tuloy, nabubuhay tayo sa inggit. Imbis na mag-focus ka at kung paano mo palalaguin ang mga talento, ang mga biyaya na ibinigay sa atin, lagi tayong nagkukumpara. Bakit ito lang ang akin? Bakit ito? Samantalang sila. Kaya imbis na ma-appreciate mo, nauuwi tayo sa reklamo. At ang hiniisip natin lagi, pinabayaan tayo ng Diyos, hindi tayo mahal ng Diyos. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, hindi ka pinabayaan ng Diyos. So bakit ganito ang buhay mo? Dahil sa attitude mo. Dahil sa inisip mo. Isa naalala ko po, bakit yung mga taga-Divisoria, yung mga taga dito, bakit minsan reklamo na mahirap ang buhay? Bakit yung mga dayuhan na nagpunta dito, mas umasenso? Ngayon sila mga may-ari ng matataas sa building. Gusto kasi natin lagi instant. Gusto natin, dapat sa akin yung 5,000. Hindi 1,000 lang. Pero pareho lang. Kung tutusin, pareho yun. Ayon kasi sa ating kakayahan. Pero pwede mo sanang mapalago ang iyong sarili. Pwede mo sanang kung magiging matalino ka lang talaga. Kung babawasan lang natin, sabi ko nga, ang mga Katoliko, marami sa mga Katoliko, puro drama Imbis na mas maging masipag, mas maging matalino, dun sana tayo mag-focus Pero wala, laging nandoon sa pagrereklamo. At tandaan ninyo, darating ang Panginoon, haharap tayo sa Panginoon at magsusulit tayo. Ngayon po, 48 years old na ako. Ngayong araw na ito. 1 taon na naman ang lumipas na magandang mapagnilayan din. Paano nga ba ako nabuhay sa loob ng 1 taon na ibinigay ng Diyos muli sa akin? So, ngayon, bibilang ulit, another year, another chance na ibinibigay ng Diyos para pagyamanin pa. Yung isang pagkakataon pa na kung sakali kulang pa yung aking naibibigay, mayroon pang panahon. Pero hindi natin alam kung hanggang kailan, pero bawat taon ay isang biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos. Hindi lang sa akin, sa atin pong lahat. Hindi lang tayo dapat bumibilang ng taon, kundi nagkakaroon din tayo dapat ng mga realization kung paano nga ba tayo lumalago sa mga biyayang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Amen?
Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama upang maging tapat at mahusay tayo sa paggamit ng mga pagkakataon at biyaya hanggang sa pagdating ng kanyang anak. Buong pagtitiwala tayong manalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Manatili nawang tapat ang mga pinuno ng simbahan sa kanilang mga tungkuling pangalagaan at akayin ng bayan ng Diyos tungo sa kanyang kalwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gamitin nawa ng mga pinuno ng mga bansa ang kanilang kakayahan at talino para mapaglingkuran ng lahat, lalo na ang mga kapuspalad at mga naaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tulad ng mga matatapat at masisipag na lingkod, malasap nawa ng mga manggagawa ang marapat at makatarungang kapalit na ginhawa sa kanilang mga pagpupunyagi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Kilalanin nawa ang kahalagahan ng mga kababaihan sa lipunan at sa simbahan. Mapuno nawa ang bawat tahanan ng kanilang kasipagan, pag-aaruga at hinahon ng kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tanggapin nawa sa kalangitan ang mga kapatid nating yumao at gantimpalaan sila ng kalwalatiang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga agarang paggaling ng mga may sakit, ang lahat ng mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihahandog sa iyo. Buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ikalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan.
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Ong Jesus naming mahal, iligtas mo kami tanan. Ong Jesus naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay,
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban at sama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling. Katawan ni Kristo. Amen. Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y naramdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko ring ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya kung dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang?
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating pagkukulan ng panalangin ang mga yumaon nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw na piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamiti ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabili namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pabayaan at pamalagin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Maupo muna po sandali. Mga paanyaya, sa darating na Sabado, ika-25 ng Nobyembre, sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng Kristong Hari, tayo ay magkakaroon ng prosesyon sa banal na sakramento pagkatapos ng banal na misa sa ika-6 ng gabi. Sa ika-2 naman ng Disyembre ay ang ating Parish Advent Recollection sa ganap na ika-7 ng gabi. Sa ika-16 ng Disyembre ay ang Kumpilang Bayan, edad 12 pataas. Sa mga nais magpakumpil, maaari po kayong makipag-ugnayan sa opisina ng ating parokya para sa mga requirements at schedule ng katekisis at kumpisal. Maraming salamat po. Nais ko lang pong ipakilala at welcome sa ating komunidad ang nakasama ko pong pari sa misang pasasalamat na ito, si Reverend Father Danichi Wee. Siya po ang parochial vicar dyan po sa may Ermita Church sa Nuestra Señora Piguia, no? Dyan po sa may tapat ng embassy. So kung makasimba po kayo doon, nandoon po siya. Siya rin po ang nakasama kong assistant doon po sa Quiapo. Kaya salamat Brad sa pagdalo at salamat din sa mga pumunta para po sa misang ito na akin pong ipinagdiriwang ang aking 48 years of existence, no, dito sa mundong ito. 48 years na. Kaya, salamat po sa inyong pagbati, salamat po sa mga panalangin at pakikilakbay sa akin pong misyon bilang pari, lalo tigit na naririto po ako sa ating pong parokya ng Birhen ng Soledad. At dahil birthday ko, may almusal po tayo, no? May pansit at luto na po ang squid balls. Mayroon ding ice cream, no, para po sa inyong lahat. Konti lang naman tayo, di katulad sa Quiapo, no. Dami-dami. Kaya kayang-kaya natin magpapansit dito. So pagtapos po ng misa, diretso lang po dito para po maka-almusal bago po kayo umuwi. Magsitayo na lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.